So ngayon, pinapakuluan natin yung balon-balunan sa bawang, asin, toyo, at chicken powder. Nung medyo malambot na siya, dinigdin ko yung atay ng manok. Hanggang lumambot na rin o maluto yung atay. Tapos, ihiwalay mo yung laman at saka yung sabaw. Gagamitin mamaya yan para sa bihon. Yung sabaw ngayon maghihiwa tayo ng mga sahog, carrots, bagu beans, tapos panggisa natin yung bawang sibuyas at saka repolyo. Medyo nakakatamad tong proseso na to, alam ko, pero part of the process. Baga. Parang professional, di ba? Malinis na yung mga yan. Kaya tabi ko lang ulit para hugasan ulit. Bagu beans. Aminin man natin sa hindi. Ito yung isa sa mga nakakatamad na part sa pagluluto. Kahit mahilig ka magluto, nakakatamad talaga itong part na to. Himay, paghihiwa. Pero sabi nga nila, trust the process. Magic. Tapos na. Kitang-kita kung gaano kapurol yung chilyo ko. Again, panggisa, sibuyas. Nawala. Hinugasan. Bawang. Dito makikita kung gaano kapurol talaga yung chili ko. Hirap na hirap. Tandaan, kailangan matalim ang kutsilyo mo. Parang bogolits maghiwa, no? Pahabol, nakalimutan ko yung repolyo eh. Pasensya na hiwa pang kala ko coleslaw ginagawa ko eh. Hugasan ko na ulit yan. Ngayon, maggigisa tayo ng ating mga pangsahog. Hindi po tubig yan, mga yan po ay mantika na konti. Diyan ako nagpakulo nung balon-balunan. Although may konti siyang tubig, dahil again, nagpakuluan siya. Mantika. Igisa natin bawang sibuyas. At sa puntong to, pumatok na Shopee. Hindi ko lang gagawin ko kaya naiwanan ko siya at medyo nasunog ng konti yung lalim. Pero okay lang, buti nabalikan ko kaagad. Isa natin yung balon-balunan tsaka atay. Nakalimutan kong hiwa-hiwain yung atay kaya medyo malaki siya. So, medyo off cam,
Medyo niwahiwa ko yung patay. Yun. Hindi pala siya off cam. Nakuha pala siya. Inuna ko ang carrots at saka yung baguio beans. Maigisa. Mamaya ko nidadagdag yung repolyo kasi gusto ko medyo crunchy siya. Dito medyo timplahan nyo na yung sahog nyo. So ngayon, lalagyan natin ng patis. Asin. Huwag na kayong magtaka kung bakit may asin at may patis. Para sa akin kasi, magkaiba ang alat ng patis at saka asin. Paminta. Ngayon ng konting oyster sauce. Konti lang. Nasa iyo yan kung gusto mong dagdagan. Pero ako konti lang. Pwede ko naman kasi i-adjust mamaya kung sakaling kulang ba. Pero gusto ko lang siya maglasa ng konti. Ngayon din chicken powder. Pwede rin veg na ilagay mo kung gusto mo. Pero kasi chicken powder na lang lalagay ko. Misis ko naman magic sarap. So, kanya-kanyang preference lang yan. Yung iba chicken cubes, pwede din. Nasa yan. Again, preference panlasa mo yan, bro. Yun, ang repolyo, nilagay ko na. Kunin toyo. Premium soy sauce ang ginagamit ko para siyang Kikkoman, pero hindi siya Kikkoman. So, gisa lang natin siya, tapos iset aside natin. So, sa pinaggisahan ko, magpapakulo ako ngayon ng chicken cubes sa tubig. Nauni lang yung tubig. Pagpasensya nyo. Actually, sadya yun para may effect na gano'n. Ngayon, lalagay natin yung bihon. Dahan-dahan lang. Papalambutin natin siya. Kailangan na ng konting pasensya kasi medyo matagal talaga to. Unti-unti ang dagdag ng sabaw. Sayang yung mga parang ginisa sa ilalim. So, kaskas natin yung bihon. Yan yung pinagpakuluan ko ng balon-balunan at saka atay. Maya-maya hihigupin ng bihon ng mga
sabaw na yan. Natuyo na. So, dagdag ulit ng konti pa. Konti pa. Sa puntong to, medyo malambot na yung bihon. Malapit na siya sa lambot na gusto ko. So, idadagdagan na natin yung mga sahog natin. Pero kung tinikman ko siya, medyo matabang pa yung bihon. So, dilagyan ko siya ng patis at saka paminta. Okay. Ngayon, nalagdag ko na yung sahog kasi okay na sa akin yung yung lambot. Papunta na siya sa gusto ko lambot. So, hinalo ko na yung sahog niya hanggang ma-incorporate lang siya. Hanggang mapunta na siya or hanggang ma-achieve ko na yung tamang lambot ng bihon na gusto ko. Hindi masamang tumikim or itry yung bihon. Tapos, yan lang. Tapos na. Simpleng-simple ang pancit bihon natin. Maraming salamat mga sir. God bless.